Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, December 5, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Amerikanong vlogger na dinukot sa Zamboanga, pinaniniwalaang patay na. 500 to 1,500 and the last po ay meron pong kalakihan 2,500 po ang nakapagbigay po yung client po namin. Talamak na bentahan ng mga pekeng PWD ID, iniimbestigahan na sa Senado. Tatlong potential election hotspots sa Central Luzon, binabantayan na ng pulisya. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. VP Sara Duterte nanawagan ng forgiveness ngayong Pasko, pero siya raw mismo hindi umano magpapatawad. Timor-Leste muling inaprubahan ng extradition request ng DOJ kay Arnulfo Teves. At sa showbiz, Nation's Girl Group BINI humakot ng parangal sa 37th AWIT Awards. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinaniniwalaan ng Philippine National Police na maaaring patay na ang Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman matapos ang pagkakadukot sa kanya sa Zamboanga del Norte noong October 17. Ayon kay Police Regional Office 9 Acting Spokesperson Police Lieutenant Colonel Ramoncelio Sawan, nagtugma ang testimonya ng witness at isa sa mga itinuturong suspect kung saan namatay umano ang biktima noong October 17 sa mismong araw nang dukutin siya mula sa kanyang bahay ng apat na armadong kalalakihan na nagpanggap bilang mga pulis. Namatay umano si Eastman habang nasa bangkang demotor dahil sa dalawang tama ng baril habang itinapon naman daw sa dagat ang kanyang katawan. Noong Nobyembre, sumuko ang isa sa mga suspect at kinumpirma ang mga naunang impormasyon ng witness. Habang naipaalam naman na sa pamilya ng biktima ang bagong development sa abduction case ni Eastman. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng PNP sa US Embassy habang iniimbestigahan ang motibo ng pagkakadukot sa biktima. Wala po tayo hanggang ngayon nakikita pang katawan niya. So, sir, Although we try to search for any signs sa mga baybayin, sa mga karating na isla, pero wala po talaga tayong nahanap. Sinimulan na ng Senado ang pagtalakay kung paano masasawata ang bentahan at paglipana ng pekeng Person with Disability ID. Apektado na kasi ang mga negosyo gaya ng restaurant, pati ang revenue collection ng pamahalaan. Isa sa mga isinusulong na agarang solusyon ang pagre-require ng QR code sa mga ID at pagbuo ng PWD database sa bansa. Pilotong bulag at mag-asawang may conjugal umanong disability. Ilan lang yan sa mga nabunyag na detalye sa Senate investigation ukol sa mga pekeng Person with Disability o PWD ID at mga taong nagpapanggap na may kapansanan. Base sa pagdinig sa Senado, talamak ang mga nagbebenta ng pekeng PWID at booklet at mayroon ding nabibili sa Facebook Marketplace. Doon pumunta sa tanggapan namin yung mga nakapag-avail ng fake ID na according sa kanila ay hindi po nila alam na ito ay fake dahil may mga taong lumapit sa kanila na nagsabi na sila po ay sa LGU nagtatrabaho. 500 to 1,500 and the last po ay meron pong kalakihan 2,500 po ang nakapagbigay. Ayon sa batas, obligado ang mga establishmento na magbigay ng 20% discount at 12% VAT exemption sa mga may PWD ID. Sa datos ng Department of Health, may 1.8 million registered PWDs sa bansa. Pero sa pagtataya ni Ways and Means Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, posibleng aabot sa 8 milyon ang nagkalat ngayong pekeng PWD ID. Ayon kay Gatchalian,
Nalulugi tuloy ang pamahalaan dahil sa hindi nakukolektang value-added tax o buwis. In terms of tax leakage, 110 billion, are supposed to go to the government. No? But 88 billion of that is illegitimate because the source is obviously from illegitimate or fake PWD card. Ang restaurant industry naman umaaray na dahil mahigit 4 na beses ang naging paglobo ng mga PWD claims. We detected about 5% of our sales affected by PWD discounts. Now we are seeing close to 25% or over. Our industry was about $16 billion in 2023. If we were to factor about 25%, that means up to $1 billion was lost in sales for 2023 alone. Ayon sa grupo ng mga restaurant owners sa bansa, maganda ang layunin ng batas para tulungan ang PWD. Pero kung hindi mapipigilan ng pamamayagpag ng bentahan ng pekeng ID, mapupwersa silang magtaas ng presyo. At sa huli ay ang mga totoong may kapansanan ang magigipit. It's not uncommon for us to have a table of 10 people. Everyone will have a PWD card. It's very regularly seen. 100% PWD card usage. Sa ngayon, ilan sa mga mungkahi ay ang pagbuo ng cloud-based real-time national database ng mga PWD, paglalagay ng QR code sa mga PWD ID cards para mabilis itong ma-counter-check, at paglalagay ng poster sa mga establishmento na nagsasabing bawal ang pekeng PWD ID. Ilang aberya ang nagmarka sa unang araw ng expansion ng Rise for All program sa Metro Manila Public Markets. Sumalubong sa unang araw ng Rise for All program sa ilang pamilihan ng ilang issue sa seguridad at storage ayon sa Department of Agriculture. Naantala tuloy ang pagbebenta ng 40 pesos kada kilong bigas sa MRT North Avenue at LRT Monumento stations. Kaya naman pansamantalang sinuspindi muna ang pagbebenta doon. Ayon sa kagawaran, kailangan mas siguraduhin na handa ang venue, lalo na sa rush hour para maiwasan ang aberya. Naitakda naman ang pagbubukas nito sa susunod na Martes. Samantala sa Pasay Public Market, naubos agad ang supply dahil 30 sako lang ng bigas ang inidaan rito at limitado lang sa 5 kilo kada mamimili ang benta para maabot ang mas marami. Gayunpaman, hinapos pa rin ang supply. Bago po sa kanila, so gusto nila smooth sana yung maging implementation nun. Dahil nga, lalong-lalo na kung lalagay mo ng rush hour or syempre open to everybody yon, ayaw po naman nila na yung mga contingencies hindi pa in place. So, ang commitment naman po nila is by next week, Tuesday po. Next week ay nakaset up na po. Nangangalap na ng pirma ang Makabayan Bloc mula sa mga kongresista upang agad na maiakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi tiyak kung may sapat na panahon para dinggin ang reklamo bago mag-holiday break ang Kongreso. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. 6 na sesyon na lang natitira sa Senado bago mag-holiday break sa December 18. Kahit hindi matiyak ni Senate President Francis Escudero kung may oras pa ang Senado na magsilbing impeachment court oras na umusad ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y makarang maihain itong Miyerkules sa Kamara ang kalawang impeachment complaint. Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yon. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero nilinaw ng Senate President na kahit pa naka-break ang sesyon ay pwede pa rin magsagawa ng impeachment trial kung ito ang mapagpapasahan ng impeachment court. Kabilang sa grounds for impeachment ay ang paglabag sa konstitusyon, bribery, betrayal of public trust at iba pa. Pero bago ito umusad, kailangan pang mapatunayang sufficient informant substance ang complaint bago gumulong sa plenaryo at kailangan makakuha ng 1/3 ng bilang ng Kamara. Saka palang bubuin ang Senado bilang impeachment court at uusad ang trial na kailangan magkaroon naman ng 2/3 na boto para mapatalsik ang sino mang naharap sa reklamo. Paliwanag ni Escudero, oras na tuloy mapatalsik ang Vice President, nasa kamay ng Pangulo ang pag-appoint ng papalit sa nabakanting pwesto mula sa Kamara o kaya naman sa Senado.
So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural-born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. Tiwala ang isa sa mga signatories sa ikalawang impeachment complaint na si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na may grounds ito, pero minadong sa Senado ang tunay at huling battleground. That's what we ask from the senators. Go to this, read it, study it, and decide according to your conscience. Decide according to the principles of accountability and transparency. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya ay makakalabas nang hindi niyuyurakan ang karapatan ng akusado o ninuman. Nangangalap na ng pirmang mga Bayan Bloc sa Kamara para malagdaan ng resolusyon na impeachment laban kay VP Duterte para may akyat sa Senado na naturang complaint. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na isabuhay ang pagpapatawad, pag-ibig at pagbibigayan ngayong Kapaskuhan. Sa gift-giving event sa Lagawi, Ifugao, binigyang diin ni Duterte ang halaga ng pag-aayos ng relasyon sa mga mahal sa buhay kaysa sa magarbong selebrasyon. Pero sa kabila ng kanyang payo, pabirong sinabi ni VP Sara na siya mismo ay hindi magpapatawad ngayong Kapaskuhan. Ito'y sa gitna ng mga isyong kinasasangkutan niya ngayon. Samantala, pinaalalahanan ng bise ang publiko na maging mapanuri sa mga politikong ihahalal ngayong darating na 2025 midterm elections. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Aanihin po natin ang masarap na lechon kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Matapos hindi matagpuan sa record ng Philippine Statistics Authority ang isang nagngangalang Mary Grace Piatos, napag-alaman din ng ahensya na wala ring isang Kokoy Villamin kontra sa lumitaw sa mga resibo ng Office of the Vice President para sa confidential funds nito. Ayon sa PSA, wala silang natuklasang katibayan ng pagkakakilanlan ni Kokoy Villamin kahit may mga resibong may iba-ibang pirmang nakapangalan sa kanya noong 2022 at 2023. Dagdag na ang ahensya, dapat buong pangalan ang ginagamit sa mga opisyal na dokumento, lalo na kapag may pirma. Sa kabila nito, mariing itinatanggi pa rin ni VP Sara Duterte ang mga alegasyon ng katiwalian at sinabing bahagi lamang ito ng politikal na paninira. 2 buwang sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ayon sa Philippine Statistics Authority. Magiging merry pa rin kaya ang Pasko kahit ramdam ang inflation ng maraming Pilipino ngayon? Alamin natin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Iwas muna ngayong taon sa magarbong Christmas handaan ang pamilya ni Nanay Chodora. Short din kasi ang kanyang budget kaya kailangan magtipid para sa magarbong Noche Buena. Ay, hindi. Hindi na mauso ng garbo ngayon, mahal ang mga bili. Diba? Hindi na mauso ng garbo ngayon. Kailangan makaanala. Meron lang makain, ganyan. Kahit papano. Masaya. Yung mga ganun man, hindi na natin kailangan yung garbo. Hirap ng buhay ngayon eh. Iba naman ang diskarte ni Corazon ngayong holiday season. Makikipag-ambagan siya sa mga kaanak para tipid sa handang Pasko at Medianoche. Wala na rin yun sa amount. As much as possible na magkakasama kayo. Hindi ko na rin kasi yun kinakount. Basta magkakasama kami, okay na rin yun. Bagamat bumilis ang inflation, naitala ng Philippine Statistics Authority ang 2.5% inflation rate sa Nobyembre, isa sa pinakamababang inflation ngayong taon. Pero tumaas ang presyo ng isda, gulay at karne dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at pagbaha na nakaapekto sa ilang produkto. Nakaambag din dito ang mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel. Naapektuhan yung mga presyo ay yung ating supply ng gulay. Ganun palagi pag may mga baha, may mga malalakas na bagyo, and that created a spike. Pero ayon sa isang ekonomista, magiging merry pa naman ang Christmas ng mga Pilipino dahil pasok pa rin naman sa 2.4% ang target inflation na naitala sa Nobyembre. Magpapasko, syempre,
may seasonal increase in yung mga Noche Buena products. No? May mga pera yung mga tao, gagastos sila. So may demand, therefore yung demand-supply dynamics, may pick up yung prices, pero pagtawid ng bagong taon, tapos na yung holiday spending, bababa na ulit yan. Kaya happy, pa rin, masaya pa rin naman yung tuloy pa rin ang Pasko. Pero paalala, subukang maghanap ng murang alternatibo sa pagbili ng mga produkto at maayos na gastusin ng Christmas bonus at 13-month pay. Meron namang cheaper alternative, why not, di ba? Pareho lang naman yung utility, no? So, stick to the essentials. No? Kasi, and within the means, of course, it's most important, di ba? Ano lang yung kaya para ma-optimize din yung savings and yung wealth ng tao. Kaya lang syempre, alam mo, hindi ako bumili para sa pamilya ko. Pikit mata, bibili ka pa din, di ba? Oo, kasi kailangan natin kumain. Ramdam mo talagang hirap ngayon. Tsaka ang mahal eh. Lahat naman ngayon mahal eh. Wala namang mura ngayon eh. Patuloy namang minomonitor ng National Economic Development Authority at Bangko Sentral ng Pilipinas ang presyo ng mga bilihin para mapanatili ang stabilidad ngayong Kapaskuhan at manatiling abot kaya ng bawat Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Inaprubahan na ng National Wages and Productivity Commission ngayong Huwebes ang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Cordillera at Mimaropa. Sa Cordillera, tumaas ang minimum wage ng 40 pesos mula sa dating 430, ngayon ay magiging 470 pesos na kada araw. Kasama sa rehiyon na ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Samantala, sa Mimaropa naman, tumaas ang sahod ng 35 pesos. Kaya naman sa mga establishmento na may 10 trabahador pataas, magiging 430 pesos na ang bagong minimum wage. Sa maliliit na establishmento naman, tumaas ang sahod mula 369 hanggang 404 pesos. Epektibo ang increase bago magpasko sa December 22 sa Mimaropa at December 24 naman sa Cordillera. Pagkalipas yan ng 15 araw mula sa publication ng wage orders sa December 8. Tinatayang aabot sa halos 75,000 na minimum wage earners at mahigit 250,000 na mga manggagawang sahuran ang posibleng makinabang dito. Ngayong araw, December 5, ay tinaguri ang International Volunteer Day. At speaking of, bukas pa rin po ang Dugong Alay, Dugtong Buhay sa mga volunteer na nais mag-donate ng dugo sa ikinakasang nationwide simultaneous blood donation drive sa Linggo, December 8. In partnership with the Armed Forces of the Philippines, gagawin ang AFP-wide blood drive mula alas 7 ng umaga sa aabot sa 140 na location sites. Kabilang dyan ang inaasahang pinakamalaking venue sa Reserve Command sa Tanza, Cavite, gayon din sa Fort Bonifacio sa Taguig at iba pa. Mahalaga ang gagawing blood drive bilang paghahanda sa holiday season. Sa panahong ito kasi tumataas rin ang demand sa supply ng malinis na dugo, bunsod ng pagtaas ng insidente ng mga aksidente sa daan, firework-related injuries at maging severe dengue cases. Kaisa po ang A to Z at Balitang A to Z sa adhikain na ito. Susunod, 3 potential election hotspots sa Central Luzon binabantayan na ng kapulisan. At Guinness record para sa pinakamaraming sabay-sabay na nagtanim ng kawayan na sungkit ng Pilipinas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Magsisimula na ang opisyal na election season sa pagpasok ng bagong taon. Pero ngayon pa lang ay pinaiigting na ng pulisya sa Central Luzon ang kanilang seguridad. Yan ay dahil sa 3 potential election areas of concern sa Region 3, bunsod ng mainit na politikal na alitan doon. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Sa Enero pa ang simula ng election period at Pebrero pa ang pag-arangkada ng kampanya para sa national positions,
pero nakabantay na ang PNP Region 3 dahil sa 3 potential hotspot sa Central Luzon. Historically, nandito sa big 3 provinces, yung Bulacan, Nueva Ecija, and Pampanga, na nakamonitor ang Philippine National Police. Yun ang unang-una. Pangalawa, natagdag tayo ng mga kapulisan doon sa lugar na nakikita natin na medyo intense na nga yung political rivalry. Naglalatag na ang pulisya sa Pampanga ng mga hakbang para mapigilan ang karahasan dahil wala pa man ang eleksyon ay may napatay ng isang politiko sa lalawigan. Ang Pampanga nga po ang isa dun sa tinagurian na merong election areas of concern. Katulad po ng Arayat and San Fernando, considering nga po na although hindi pa naman po election, meron pong elected government officials na namatay. Ito pong Pampanga, probinsya ng Pampanga isa binigyan po ng ating butihing regional director ng additional na 100 na personnel from RMFB and from Tarlac na kung saan po ay dinideploy po natin ito doon po sa mga areas of convergence. Puspusan na ang sinasagawang 24/7 checkpoints at border control points sa kanilang probinsya. Ang Bulacan naman na isa sa pinakamalaking lalawigan sa bansa ay naghahanda na rin. Nung last na halalan kasi may na-record tayo na election na related incident. Pero dalawang bayan lang yon. Checkpoint and then pati search warrant ay nag-a-apply din tayo sa mga suspected na may baril dahil ayaw natin na comes election time ay yun yung gamitin. Pakalat din tayo ng mga outpost. Tiniyak naman ng pulisya na nakahanda ang augmentation mula sa iba't ibang units ng PNP, partikular sa Special Action Force para sugpuin ang sinumang nagbabalak ng karahasan ngayong eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inihayag ng Department of Justice ngayong Huwebes na muling inaprubahan ng Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na ma-extradite pabalik sa bansa si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malaking tagumpay para sa sambayan ng Pilipino ang desisyong ito dahil patunay na gumagana ang justice system sa bansa para mapabilis ang pagkamit ng hustisya ng mga biktima. Naharap si Teves sa kasong multiple murder matapos ang umano'y pagpaslang niya kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at ilang iba pa noong Marso 2023. Una nang inaprubahan ng Timor-Leste noong Hunyo ang extradition request ng Pilipinas para kay Teves. Ngunit iginiit ng kampo ni Teves ang kawalan umano ng tamang proseso sa pagdedesisyon ng korte, lalo na sa bilang ng mga hukom na lumahok. Dahil dito, muling inatasan ng korte sa Timor-Leste ang mga partido na maghain ng ebidensya. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang iba pang kaso ni Teves kabilang ang umano'y pagpatay sa 3 individual sa Negros Oriental noong 2019. Maghahain ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa panibagong agresyon ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, binomba ng tubig ng CCG ang BRP Datu Pagbuaya kung saan sinira ang antena nito at sinadyang banggain ng barko. Kinondena rin ni Defense Secretary Gibo Chodoro ang mga iligal na hakbang ng China at iginiit na walang basehan ang kanilang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Nananawagan naman ang otoridad sa publiko na kondenahin ang agresyon ng China habang pinalalakas ng Pilipinas ang kakayahan sa depensa. We'll be submitting a protest. Well, it's fairly clear. I mean, we were within our legal rights, and Japan, of course, has supported us on that, and many other countries. Nasungkit ng Pilipinas ang Guinness World Record para sa pinakamaraming sabay-sabay na nagtanim ng kawayan sa pagdiriwang ng National Science and Technology Week nitong huling linggo ng Nobyembre. Opisyal na inanunsyo ng Guinness World Record ang magandang balita. Nasa 2,305 na katao ang naitalang sabay-sabay na nagtanim ng kawayan sa 19 na lokasyon sa Mindanao at Leyte noong Oktubre. Layo ng inisyatibong ito na bigyang diin ang kahalagahan ng bamboo sa pagsulong ng circular economy, climate resilience at sustainable development ng bansa. Sa aming pagbabalik, Nations Girl Group na Bini humakot ng parangal sa Awit Awards. Iba pang nagsipagwagi, kilalanin. At A to Z at Balitang A to Z, wagi sa katatapos na lang na Philippine Philanthropy Awards. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Waging-wagi ang nation's girl group na BINI matapos umakot ng parangal sa 37th Awit Awards nitong Miyerkules. Hindi rin nagpaawat ang P-Pop Kings, SB19 at bandang Lola Amor na nag-uwi ng malalaking parangal. Samantala, inaabangan naman ng Pinoy Midzi ang pagbabalik ng K-pop girl group na ITZY para sa New Year's Countdown event sa Taguig. Ang balita A to Z Showbiz ni Naomi Almohano. Di na paawat pa ang nation's girl group BINI dahil 5 award mula sa kanilang 7 nominasyon sa 37th Awit Awards ang naiuwi ng grupo nitong December 4 Miyerkules sa Music Museum. Wagi ang BINI ng People's Voice Favorite Artist, People's Voice Breakthrough Artist, People's Voice Favorite Song of the Year, People's Voice Favorite Record of the Year at People's Voice Favorite Music Video of the Year. Cherry on top kung maituturing ang mga parangal na ito dahil pinagsamang hard work ng BINI at effort ng Bloom sa fan voting ang binuhos para masungkit ang mga award. But wait, there's more. Dahil ang P-Pop Kings SB19 wagi ng 2 major awards bilang Best Dance Electric Recording at Best Performance by a Group para sa kanilang kantang Gento. Habang naiuwi naman ang miyembro nitong si Josh Cullen ang Best Music Video of the Year para sa kanyang solo song na Wild Tonight. Hinirang naman na Record of the Year, Song of the Year at Best Pop Recording ang kantang Raining in Manila ng bandang Lola Amor. Habang Best Novelty Recording ang collab song nila ni Michael V na Waiting Here sa Pila. Samantala, mapapa-starting the year right naman ang mga Filipino Midzi sa pagsalubong sa taong 2025. Muli kasing magbabalik ng Pilipinas ang K-pop girl group na ITZY bilang bahagi ng New Year's Eve countdown event ng Bonifacio Global City Taguig sa December 31. Libre ang general admission passes na may first come first serve basis, habang maglalabas din ng limited VIP standing access para naman sa mga gustong mapanood ang performance ng grupo up close. Exciting! Kaya get ready na, Philomidzi! Para sa balitang A to Z Showbiz, Naomi Almohano. Back-to-back win ng A to Z at balitang A to Z sa katatapos na Philippine Philanthropy Awards. Ang detalye sa balitang A to Z ni Rod Garabot. Good news! Itinanghal na Outstanding Brand of the Year ang A2C Channel 11 sa katatapos na Philippine Philanthropy Awards 2025 na ginanap sa Music Museum sa San Juan City. Samantala, kinilala rin ang balitang A2C News Head at anchor na si Barbie Mulak bilang isa sa Outstanding Woman of the Philippines. Tinanggap ni SOE Broadcasting Network Marketing Unit Head Wally Ventura ang mga parangal na siyang kumikilala sa mga personalidad at organisasyon na may natatanging kontribusyon sa lipunan. Ilan pa sa binigyan ng parangal ay ang broadcaster na si Kaka Mark Logan at actress-politician na si Aiko Melendez. Way to go! A2C at Balitang A2C. Para sa Balitang A2C, Rod Garabot. Ang aming pong pasasalamat sa inyong pagkilalang ito. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa Indian lawyer at writer na si Mahatma Gandhi. Ang sabi ni Gandhi, maging bahagi ng pagbabago na gusto mong makita sa mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Handa na po ba ang performance sa gaganaping mga Christmas party? Abay, mag-practice na po. Rod, hanggat maaga dahil 20 araw na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!